tayo mapupunta. Ano po yung iba? Some problems that only the blood of Jesus can solve. Letter A, you're separated from God. Nahiwalay po tayo sa tao. Letter B, we have guilt in our conscience. Nagigilty po tayo dahil sa kasalanan. And letter C, we're accused by Satan. Inaakusahan tayo ni Satanas. Alam niyo po, sabi sa Bible, Isaiah 59 verse 2, tells us what happens between us and God when we commit sin. Or how does sin separate us from God? Ang sabi po sa Bible, Isaiah 59 verse 2, ang masasama nating gawa o kasalanan ang dahilan ng pagkawalan natin sa Diyos. Yung mga kasalanan po ang dahilan. Kaya tayo nahiwalay sa ating Amang Diyos. But the blood of ng ating mga kasalanan. Lilinis lang po tayo ng ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo ang naglilinis. Minsan kung makapag-content tayo, ano po, kala mo kung sino tayo. Tayo rin po nilinis. Nilinis lang po tayo ng ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo ang naglinis. Ang Diyos po ang naglinis sa atin. Letter B, we have guilt in our conscience. Po si Satan, lagi tayong ginugulo niyan. Sabi ni Satan, makasalanan ka naman eh. Hati po yun. Kahit nagbago ka na, ang Satan po, ginugulo niya po tayo. Pataas-taas ka pa ng kamay. Makasalanan ka naman. Ganyan ang ugali mo. Hindi ka maliligtas. Ganyan po ang Satan. Ginugulo niya po tayo. Ang mga anak ng Diyos, paborito po ni Satan yan. Binabantayan po tayo ni Satan kahit natutulong tayo. Pero dahil meron po tayong Kristo sa puso, we already overcome Satan because of the blood of Jesus. Palpakan po natin ang Lord. Wala po nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Nanampalataya po tayo kay Jesus Christ. Tayo po ay higit pa sa mapagtagumpay. Romans 8:37, we are more than conquerors through Christ Jesus who loves us. We are more than conquerors. Higit pa po tayo sa mapagtagumpay. Kaya si Satan, pagka po siya ay ginugulo tayo, palayasin po natin in Jesus' name. May testimony lang po ako. Nung si Ira po kasi nag-aaral po yung si Ira, hindi niya po alam ito, nakasasabihin ko po. Pag nag-aaral po si Ira, for example, nasa school po siya, pag nag-quiz yan, ginaganda niya, inaapakan niya po si Satan. Hindi niya pinapahintulutan na makakilo si Satan. Kasi po minsan tama na yung sagot mo mga yun, di ba? Tama na yung sagot mo, buburahin mo pa. Bakit? Nakasigit si Satan eh. Pero bago ka mag-start ng exam mo, palayasin mo si Satan. Ano ba po ginagawa natin sa work, sa bahay? Palayasin po natin si Satan in the mighty name of Jesus. Amen po ba? Palayasin natin si Lord. Mga magulang at kapatid, ito po nangyayari din minsan sa mga churches. Ito po nangyayari po sa panambahan. Dahil may ginawang mali si kapatid, daig pa tayo ng Diyos kung mag-condemn. Daig pa tayo ng ating Panginoon kung manghusga. Ayaw na natin maglingkod. Ayaw mo na mag-church. May kasalanan si ganyan. Nakita ko. Huwag po tayong ganyan. Daig pa natin si Jesus kung mang-condemn. Ayaw ko na maglingkod. Ganyan sila. Ayaw ko na dyan. Ayaw na natin mag-church. Mga magulang at kapatid, huwag po tayong papayag. Dahil sa kasalanan ni brother, dahil sa kasalanan ni sister, mapapalayo po tayo sa ating ministry. Huwag po tayong papayag. Dahil sa kanya, lumayo tayo sa gawain ng Diyos. Tayo po, pag naging ganyan po ang attitude natin, tayo po ang talo. Tayo po ang mawawalan. Nagiging fault finder po tayo. Mali po yun. Tayo po kasi ang masasaktan. Siya, nakataas ang kamay, nag-i-enjoy sa paglilingkod. Habang tayo nagsa-self-pity. Iniisip natin yung mali niya, yung ginawa niya. Ang nais po ng Lord sa atin,
Maging focus po tayo sa ating Panginoon. Kasi ang kaligtasan po natin, mga magulang, individual po yan. Hindi ko pwedeng iligtas si Konsehal Edwin. Siya po ang lalapit sa ating Panginoon. Siya po ang mag-pray. Kumbaga siya po ang kikilos, siya mismo ang lalapit, mananalangin sa ating Panginoon Jesus para maligtas yan. Hindi po ako. Individual po ang galawan natin. Individual po ang ating kaligtasan. Sabi po, focus to Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:2. Amen po ba? Amen. Amen. Kung totoo natin tinanggap ang ating Panginoong Jesus, tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon. Nilinis na po tayo. Tayo po ay pinatawad sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Because He alone has the power to cleanse us from all our sins. Siya lang po, si Jesus lang po. Palakpakan po natin si Lord. To end the curse in us. Ano po yun? He alone has the power to end the curse in us. Galatians 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitid sa punong kahoy. Dapat po tayo ang nararapat na sumpain, hindi po ba? Tayo po yung nagkasala. Ang Diyos po walang kasalanan, banal, malinis. Pero siya po ang napako sa krus. Ang Panginoong Jesus po, inako niya ang sumpa na dapat po para sa atin. Example po, ano po, minsan napapanood ko po sa TV. Ito po sa TV lang po, hindi po, napapanood ko lang po. Di ba pag may nagkasala po sa kanya na masakit ang ginawa niya, di ba sinusumpa niya? Nanood po ba kayo ng TV? Sinusumpa niya kasi ang sakit nang ibinigay sa kanya. Ipinapanalangin niya sa Diyos na nawa may mangyari masama sa kanya. Di ba? Kasi nung kapasaya, dahil nasaktan ka niya, gusto mo, masaktan din po siya. Ganun po ang tao. Pero alam niyo po, pag ganyan po tayo, wala po tayong Kristo sa puso. Tandaan po natin, ang Panginoong Jesus, dahil sa pagmamahal niya sa atin, tinubos tayo sa lahat ng klase ng sumpa. Ngayon po, ano ba mga sumpa-sumpa na yan? Halimbawa po, sumpa ng sakit at karamdaman. Sumpa ng sakit at karamdaman. Binigyan tayo ng assurance na sa mga dati ng ating Panginoong Jesus, tayo ay nagsigalika. Isaiah 53:5, 1 Peter 2:24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. By His stripes you were healed. By the stripes of Jesus we are healed. Gumaling na po tayo sa pamagitan po ng mga latay ni Jesus. I-claim po natin yan. Mamaya mag-pray po tayo lahat na may mga sakit. Ipanalangin po natin sa ating Panginoon. At makakaranas po tayo ng miracle na nagmumula sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ano pa po yung sumpa na inako ni Lord Jesus? Ito po yung sumpa ng kahirapan. Ito po. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoong Jesus, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Imagine niyo po yun. Ang ating Diyos na mayaman, pumayag po siya na maging mahirap para mapayaman tayo. Kaya bilang Kristiyano po, huwag tayong papayag na nahihirapan tayo sa buhay. Ang sabi po sa Bible verse na ito, ang Diyos na mayaman ay pumayag na maging mahirap para mapayaman po tayo. Wow! How great is our God! Napakabuti po natin Diyos, no? Mayaman siya, pumayag siya maging mahirap. Pinagkulay-kulay ko po ang verse na ito habang gumagawa po ako ng mensahe. Nakakamangha po ang Diyos natin. Minsan po kasi din natin alam ko paano po yung way, yung steps para po makuha natin yung mga bagay na para po sa atin. Mag-pray po tayo lagi kay Lord at palayasin natin ang kahirapan ng buhay. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, lalayas po ang kahirapan ng buhay. Amen po ba? Amen. Palayasin po natin. Ayaw ng Lord na nahihirapan tayo. Ayaw po ng Diyos. Kasi ang sabi niya, Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Lahat po, hindi niya sinabing some of our needs. All. Di po ba? Hindi naman po ibig sabihin ng mayaman tayo. Mayaman ka na sa pananalapi,
marami kang kotse, may mansyon. Hindi po. Ibig sabihin po ng mayaman tayo. Mayaman ka sa pagmamahal, di ba? Mayaman ka sa pakikisama, di ba? Mayaman ka dahil ang pamilya mo nagkakaisa kayo, di ba? Mayaman ka dahil malakas ka. Naunawan po ba natin? Kasama na po ang mayaman sa pananalapi. Ano po, bonus po ng ating Panginoon. Hindi tayo nagkukulang, tayo ay binibigyan niya sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po ay mangyayari kapag nanampalataya po tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ano po yung sumpa? Ito po tayo ng glory. Ito po napakahalaga. Yung bunga ng Espiritu na sinasabi ng Bible sa Galatians 5:22-23 ay nagre-rema na po sa ating mga tunay na mananampalataya. Basahin po natin Galatians 5:22-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandaang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Amen. Alam niyo po, no? Dahil Kristiyano na po tayo, meron na tayo ngayong pag-ibig. Di po ba? Hindi mo, kahit hindi siya kamahal-mahal, iniibig po natin. Yung po ang sabi ng Bible, mahalin natin ang ating mga kaaway. So ngayon, hindi na po tayo nagtatanim ng sama ng loob. Mahal po natin ang lahat. Meron na po tayong kagalakan. Hindi ko ba makita ang mukha natin maaliwalas? Si Tatay Sesio po, di ba? Dating nakangiti yan. Wala na nagsisikwa dito. Makita mo, wow, malakas na rin Tatay Sesio. Ano po? Pinalakas siya ng glory. Meron na tayong peace, may kapayapaan na po tayo ngayon. Meron tayong kapayapaan. Kahit may problema, masaya ka pa din. Naglilingkod kay Lord. Amen po ba? Amen. Meron ka ng pagtitiis. Kung ano lang inandyan, mga kaibataan, no? Huwag tayong magreklamo kung ang ulam natin, sardinas. Mahal na kaya ang sardinas, di ko ba? Magkano na ba yung sardinas? 30 plus na po. Kahit ito yung namin, pasalamatan natin ang Lord. Meron po tayong kagandang loob, kabutihan. Meron at mabuti na po tayo ngayon. Hindi na po tayo, nawawala yung kasamaan natin, yung pagiging masungit natin, nawawala po. Meron tayong pananampalataya. Yung faith natin kay Lord, lalo pong tumitindi. Dahil po, mahal tayo ng ating Panginoon. Tinuturuan niya tayo magkaroon ng pananampalataya. At meron po tayong maamuan. Ito, maamu na tayo, hindi tayo kagad nagagalit. Di po ba? At meron tayong pagpipigil sa sarili. Ito po napakahalaga po bilang Kristiyano. Kahit nagalit ka na, pigilin mo sarili mo. Di po ba? Kaya na po natin gawin dahil Kristiyano tayo. Amen. Amen. Parapakan po natin natin Diyos. Kaya tandaan po natin mga magulang at kapatid, ang kailangan lang po natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Because He alone has the power to give the newness of life. Siya lang po. Sabihin po natin, Amen. Parapakan po natin natin Lord. Ulitin po lang salvation. Number 1, He alone has the power to cleanse us from all our sins. He alone has the power to end up our sin us. And number 3, He alone has the power to give the newness of life. Amen. Tayo po ay tumayo.